Isang araw noong 2018, pumunta si Nico sa klinik ni Dr. Alberto upang isangguni ang kanyang kakaibang nararamdaman. Dok, ano po kaya itong sakit ko? Kasi tuwing gabi kapag matutulog na ako at nakahiga na sa kama, ay laging sumisikip ang dibdib ko. Parang nahihirapan po ako huminga. Pero pag umaga naman po ay wala naman akong nararamdamang ganun. Hindi na kasi ako makatulog ng maayos eh. Ganun ba? Sige, bibigyan kita ng referral upang mag-undergo ka ng series of tests. Wika ng doktor. Nang lumabas ang results ng comprehensive test ni Nico, ay katakatakang wala namang finding sa mga lab test nito. All of the results of your test are fine. We cannot seem to find any problem. Would you recall kung kailan ito nagsimula? Tanong ng doktor. I think nagsimula ko itong maramdaman, Doc, few days after mamatay ng asawa ko a month ago. Then maybe this is stress-related. So better yet, i-refer kita sa magaling na psychologist na kilala ko. At in-refer nga ni Dr. Alberto si Nico sa kakilala niyang psychologist. Nag-undergo siya ng psychotherapy, ngunit lumipas ang ilang linggo, wala pa ring pagbabago sa kanyang nararamdaman. Hirap na hirap siyang matulog dahil animoy may umiipit sa kanyang mga baga tuwing hihiga siya. Lagi siyang kinakapos ng hininga. Aminado naman si Nico na nasa grieving stage pa lamang siya dahil sariwa pa ang masakit na trahedyang nangyari sa kanyang asawa. Isang linggo pa lamang nung ikasal sila ng kanyang asawang si Macy nang ma-hit and run ito habang naghihintay ng masasakyan sa labas ng hotel na kanyang pinagtatrabahuan. Hindi pa nahuhuli ang nakabundol dito kaya napakabigat sa kanyang kalooban. Hindi sila mapaghiwalay mag-asawa kahit noong magkasintahan pa lamang, kaya naman malaking puwang ang naiwan nito sa kanyang buhay at puso. Labis ang kanyang pagdadalamhati, parang gumuho ang kanyang buong mundo. I promise to be with you for richer or poorer, till death do us part. Ito ang sumpang tila paulit-ulit na bumubulong sa kanyang mga alaala tuwing mag-isa na lamang siya sa naipundar nilang bahay. Binili nila ito noong bago pa lamang sila magpakasal. 3 linggo na ang lumipas pero wala pa ring improvement sa kanyang kondisyon. Ngunit tila nasasanay na rin ang kanyang katawan kahit papano. Sa umaga, wala siyang iniinda, ngunit sa gabi, animoy kalbaryo. Hindi niya maintindihan kung bakit hirap siya sa paghinga kahit clear naman ang results ng kanyang x-ray. Isang araw, napagdesisyonan ni Nico na mag-leave muna sa trabaho at magbakasyon ng 3 araw sa San Juan, Batangas. Sa kanyang pagdadrive papuntang beach ay tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Nag-relax at in-enjoy niya ang munting bakasyong iyon. Sa loob ng 3 gabi ay tila gumaan ang kanyang paghinga. Nawala ang bigat na tila dumadagan sa kanyang dibdib. Linggo ng bandang 2:00, nag-check out si Nico sa resort. Excited niyang tinext ang kanyang doktor at psychologist na wala na ang kanyang nararamdamang bigat sa dibdib at nakatulog na siya ng mahimbing sa loob ng 3 magkakasunod na gabi. Nang umuwi si Nico sa kanyang bahay, nagtaka siya dahil bukas ang gate at front door ng kanyang bahay. Nang pumasok siya rito ay nagkalat ang kanyang mga gamit, limas ang mga maliliit niyang appliances. Nang pumasok siya sa kwarto ay mas mabigat ang kanyang nasaksihan. Nakita niyang bukas lahat ng mga cabinet at wala na ang kanyang mga alahas at pera sa maliit na cash box. Nanlumo si Nico. Hindi niya mawari kung bakit ito nangyayari sa kanyang buhay. Napaupo na lamang siya sa paanan ng kanyang kama. Nang mapadako ang kanyang tingin sa kisame ng kwarto ay may nakita siyang bumbilya ng ilaw. Bigla siyang bumangon sa kagustuhan niyang mahuli kung sino ang pwedeng salarin sa pagnanakaw. Ang bahay ni Nico ay may 3 CCTV. Isa na nakatutok sa gate, isa sa sala na naka-wide view, hagip pati ang pinto ng kanyang kwarto, at isang dual purpose na CCTV at bombilya sa kwarto. Kung sino man ang magnanakaw na ito, ay siguradong makikita sa mga CCTV. Sabi ni Nico sa kanyang sarili. Niretrieve niya ang last 7 days ng recording ng mga CCTV sa cloud. Habang pino-forward niya ang footage mula sa umpisa ng 7 days, ay nanindig ang kanyang balahibo sa kanyang nakita. Napahawak siya sa kanyang puso at unti-unti niyang naintindihan kung bakit lagi siyang nahihirapang huminga tuwing nakahiga at matutulog. Na-realize niya na hindi doktor ang kanyang kailangan, kundi pari. Till death do us part.